3 days na ngayon na wala akong upload kasi hindi ko akalain na nagkaroon kami ng sakit, ng ganitong sakit sa amin. Hindi lang po ako kundi ang marami po dito sa aming lugar, lalo po sa pamilya ni Miss Yahay, lahat po sila. Kaya mabuti na lang at si Sister Mary ay hindi inabot ng ganitong sakit. Alam mo mga kananay, itong ang sakit sa akin ay karoon ng sakit na ganito na yung paa ko hindi magalaw. Ito, yun, hindi ako makalakad, mga kananay. Itong mga ganitong masakit, lahat ito. Yan, mga kananay. Bago. Itong ganito ay, itong ganito bukong-bukong, saka ito. Hindi ko alam mga kananay kung anong dumapo na sakit sa amin ngayon. Yang iba dito sa amin ay halos nagpa-doktor, nagpa-hospital na. Pero pagdating naman doon sa hospital ay siruhan ka lang at painumin ng paracetamol. Wala pa rin pagbabago. Pero awa ng Diyos sa amin ay ganito nga kami. Hindi kami makakain ng ayos dahil yung tiyan mo ay parang busog na busog. Diba kananay ang ginawa ni Sister Mary kagabi, lagyan ako ng ganito. Iwan ko ang nilagay niya, awa ng Diyos ay nagkalma yung tiyan ko. At ngayon ay ganito mga kananay, hirap ako maglakad. Yan. Hirap ako maglakad. Ang problema pa itong mga kananay ay pag mag-ihi ako, makaramdam ng ihiin, diretso ko agad. Hindi na makaantay na magpunta pa ako sa Arinula at mag-ihi. Kaya ang dami kong lamog mga kananay, lalo sa panty. Dami kong lamog pati sa mga shirt. Kaya kanina mabuti dyan, yung anak kong panganay, Sister Mary, na siya ang naglaban ng aking mga linabhan. Kaya yun, kasi mga kananay ay naubos na kasi ang underwear ko, kaya naglabas siya. Pray ang Diyos na may anak ako na talagang hindi makapagtiis sa magulang na katulad ko. Hindi lang po ako mga kananay nagkaroon ng ganyan, kundi yung pamilya din ni Jean. Tawa nga ako kay Jean kasi yun nga, yung mga anak niya ay nagkaroon din ng karamdaman na ganyan. Hindi ko alam mga kananay kung ano ito, hindi man ito mga kananay dinggi or dahil kung isipin mo kananay, magpa-injection man kami o magpa-bakuna, mga kananay pamula yung dumaan yung COVID noon, hindi ako nagpabakuna kasi nadala kami mga kananay, yung dito karamihan na nagpabakuna ay wala na sila ngayon. Hindi ko alam kung ano ang nangyari, ba't madali ang kanyang buhay ng pabakuna. Kaya sa awa na Diyos, hindi ako nagpabakuna nung nagpanalangin na po ako na ganyan, iwan sa amin. Pero ngayon, ang tawag sa amin dito ngayon, ang tawag sa amin ngayon dito ay chikungunya daw ang sakit na ito. Kaya ngayon pa ako mga kananay nagkaroon ng ganyan. At saka, mga kananay, hindi ko alam kung anong gagawin ko, masakit ang ulo. Pang 3 days ko na ito, kaya mga kananay, wala po akong upload na ganyan kami ni Jean. Kasi kahit si Jean po ay nagkaroon ng karamdaman, pati yung kanyang asawa. Kung talaga yung mga kananay, nagahuro-huro ang tawag sa amin, nagagain, ganyan. Na hindi makagalaw, ganyan, hindi makagalaw. Buti nga ako mga kananay ngayon ay medyo nakagalaw-galaw na ang paa ko at yan. Katulad nung ang paa ko talaga mga kananay ay hindi talaga ako makagalaw. Pati yung ganito, hindi ko alam kung bakit ganyan. Sabi ko hindi naman ako nagpasma. Bakit nagkagano'n? Kaya ito mga kananay na lungkot na kasaysayan sa amin dito mga kananay dahil yun nga mga kananay ang nangyari sa buhay ko at sa mga pamilya ko at sa mga anak ko, ganyan. Ay pasalamat din ako kay God dahil si Mary siya ang ginamit na para mag-alaga sa amin. Yung hindi ang gawa ni Sister Mary mga kananay ay parito, matakbo doon sa kabila, takbo dito, matakbo doon kay Jean. Kaya hindi. Ito mga kananay, ang hirap na sitwasyon ni Sister Mary. Kaya purihin pa rin ang God mga kananay dahil
sa amin ay may may anak akong hindi nagkaroon ng ganitong mga naramdaman namin. Kaya purihin pa rin ang sigad mga kananay dahil ako ngayon ay yung hindi ko alam mga kananay ko kailan po ako makaka-recover ng aking kuan. Pero ang panalangin ko kay God ay bigyan ako ng kalakasan na matagumpayan ko ang ganitong sitwasyon na katulad yung mga manugang ko ay hindi daw sila makatulong ganyan. Tapos yun, kaya naawat din ako, wala rin ako magawa mga kananay dahil ako nga dito ay ganito. Pero pinipilit ko mga kananay yung aking katawan na tumindig kahit ako'y gagapang na matatayo lang. Ganito. Kaya lubos po ako mga salamat mga kananay dahil dyan po kayo yung nagsuporta sa akin na ganito ang sitwasyon ko. Salamat sa inyong suporta mga kananay sa buong pamilya ko dahil hindi kayo na hindi nyo kami iniwan, lalong pinapalakas mo kami mga kananay. Kaya ito po ang aming sitwasyon ngayon dito sa Oriental Mindoro na karamihan po dito mga kananay ay tambak na po ang pasyente doon sa hospital, pero hindi po kami nagkaroon o nagplano na magpa-hospital. Ang gawa namin po ay manalangin kay God at magawa ng kung anong katulad mga kananay yung herbal na mga gamot, yun lang. Saka ang gawa ni Sister Mary sa akin kagabi, pinunasan niya ako, ganun lang. Kaya ito mga kananay ang nangyari sa buhay ko. Kaya salamat po mga kananay sa inyong pagpanood sa akin. Kaya ito mga kananay ay ang pray ko na magkaroon agad ako ng lakas ng katawan na makabalik ulit sa dati kong sitwasyon na trabaho ganyan ng aking makakaya. Kaya hanggang dito na lang mga kananay ang aking short video sa inyo. Maraming salamat, like and subscribe mga kananay. Thanks for watching.